Ako si Maria at ito ang aking kwento. Sa kabila ng nangangalit na panahon, malakas na buhos ng ulan at malamig na simoy ng hangin, ay punong-puno pa rin ng mga tao ang isang supermarket sa bayan. Suot ng kani-kanilang jacket at kapote ay nagmamadali silang makapasok sa loob para maiwasan ang pagkabasa. Ang bawat isa ay dadaan muna sa isang binatang si Q na nakatayo sa may entrance ng pamilihan. Bakas ang pagkainip sa muka ay nakabusangot nitong tinitingnan ng mabuti ang bawat taong daraan sa kanya. Ilang buwan na ring nagtatrabaho si Lando bilang security guard at alam niya sa kanyang sarili na sa mga ganitong pagkakataon ay dapat na mas maging mapagmatsyag siya sa posibleng magnanakaw na makakalusot sa tindahan. Kung kaya naman, nang mapansin niyang isang kahina-hinalang tao mula sa mga tumpok ng mga tao dahil sa madungis nitong itsura at gula-gulanit na damit, ay agad siyang naalerto at iniharang ang kanyang katawan sa tangkang pagpasok nito. Teka lang! At saan ka naman pupunta sa palagay mo, tanda? Mukhang naliligaw ka dahil supermarket ito at hindi bahay ampunan sa mga kagaya mo. Malakas na bulyaw nito sa matanda. Pasensya ka na. Kailangan ko lang bumili ng tinapay at kape at pangako lalabas na rin ako kaagad. Wala kasing ibang tindahan na nakabukas na malapit dito at kumakalam ng tiyan ko sa gutom. Buong kababaang loob na wika nito sa binata. Ganun pa man ay nasa isip ni Lando na gampanan ng trabaho niya bilang taga-ingat ng tindahan. Kung kaya naman ay hindi niya mapapayagang makapasok ang isang kahina-hinalang tao na gaya ng matandang gusgusin na ito. Ang sabi ko, sa labas ka na lang mamalimos. At huwag dito. Aalis ka ba ng kusa o kailangan pa kitang kalad ka rin palabas? Wika ni Lando na iwinawas-iwas at dinuduro sa matanda ang hawak na baton nito. Wala namang nagawa ang lalaki at laglag ang balikat na tinalikuran na niya ang sekyu. At akmang lalabas na ng supermarket nang mula sa kung saan ay may narinig siyang tumawag sa kanya. Sandali lang po, Lolo. Hayaan niyo na po akong bumili ng kailangan niyo. Wika ng isang dalaga sa kanya habang nakangiti ito. Siya si Ella na higit sa sino pa man ay galit sa mga taong mapang-abuso, lalo na sa mga matatanda. Isa sa kadahilanan nito ay 6 na buwan pa lamang ang nakakalipas ng maulila ang dalaga sa taong pinakamalapit sa kanya. Walang iba kung hindi ang kanyang ina. Sariwa pa rin sa kanyang alaala ang itsura ng nanay niya at ang lungkot na bumalot dito nang malaman nitong malala na ang karamdaman nitong matagal nang iniinda. Ginawa lahat ni Ella para mapagaling ang kanyang ina, ngunit sa kabila ng lahat ay hindi na nakayanan ng matinding gamutan ang sakit nitong kanser sa tiyan. At pumanaw ito 3 araw bago ang ika-45 na kaarawan. Nawasak ang puso ni Ella nang mawala ng buhay ang kanyang ina habang hawak nito ang kulubot nitong mga kamay sa ospital. Lumaki siyang walang ama kung kaya naman ang nanay niya ang tanging kanyang sandalan. Noong bata pa siya ay madalas niyang itanong sa kanyang ina kung nasaan ang tatay niya at ang palaging sagot lang sa kanya nito ay wala na at maagang sumakabilang buhay bago pa man siya maisilang dito sa mundo. Habang nakatingin si Ella sa nalilitong matanda ay naawa siya sa naging trato ng guard kanina dito. At pilit na binabaliwala ang sinasabi ng sekyu sa kanila. Alam ko na mga uri mo, tanda. Sa itsura mong yan, hindi malayong mauumit ka. Singhal nito't bumalik na sa dati kung saan ito nakatayo. Samantalang pumasok na sa loob si Ella para bumili ng tinapay at kape na siyang sadya sana ng matanda. Dinagdagan niya na rin ito ng mga noodles at dilata. Nilagay niya ito sa eco bag at maingat na inabot sa lalaki. Maraming salamat, Iya. Pero hindi ko alam kung paano ko to itatago. Ang ganito karaming pagkain.
Nakatira lang ako sa kalsada at nakakahiya naman kung masisira lang ito. Malungkot na wika ng matanda at niyuko ang kanyang ulo. Wala po yun, Tay. Naintindihan ko po kayo. Teka, ano kaya kung sumama kayo sa bahay ko? Mag-isa lang ako nakatira doon para hindi na rin kayo mamroblema pa. Pwede kayong maligo doon para malinisan yung katawan nyo, sabi ni Ella habang papalabas sila ng supermarket. Dahil sa narinig ay hindi na naiwasan ng matanda ang mapaluha. Matagal ng panahon siyang nagpapalaboy-laboy at ngayon lang siya nakatagpo ng isang taong nakahandang tulungan ng isang tulad niya. Dahil doon ay hindi na nag-atubili si Kaloy na paunlakan ng paanyaya ng dalaga. Maingat siyang sumakay sa may kalumaang sasakyan nito at tahimik lang siya sa buong biyahe habang mahigpit ang pagkakahawak sa eco bag na ibinigay sa kanya ni Ella. At saka lamang siya magsasalita sa tuwing may itatanong sa kanya ang dalaga. Kahit na solo na lamang ni Ella ang bahay nila, matapos ang pagpano ng kanyang ina ay pinanatili pa rin ng dalaga ang kalinisan sa buong bahay. Alam niya na kung saan man naroon ang nanay niya ay magiging proud ito sa kanya dahil ganun pa rin ang bahay nila at inaalagaan niyang mabuti ang bagay na iniwan sa kanya nito. Madalas ay naiisip pa rin ni Ella na sa pagbukas niya ng kanilang pinto ay madadatnan niya ang kanyang ina doon na naghihintay sa kanya. Tuloy kayo Tay sa bahay ko, hindi man ito kalakihan at may tuturing na mansyon pero pwedeng-pwede pa rin tirahan, hindi po ba? Sabi ni Ella sa bisita at giniya ito papasok sa loob ng bahay. Bilang sagot ay atubili pa sa pagpasok ang matanda habang hawak-hawak pa rin ang eco bag na puno ng groceries. Nasa bandang dulo lang po ang banyo, Tay. Ay, teka. Hintayin niyo po ako at meron nga po palang naiwang damit ditong kaibigan ni Nanay. Nung minsan dito sila tumuloy sa bahay, nakangiting wika ni Ella. Maraming salamat. Napakabait mo sa akin, Iha. Nahihiyang tugon naman ni Kaloy. Pagkatapos maligo ng matanda at nang lumabas ito sa banyo, ay nakita niyang tinatawag siya ni Ella para lumapit sa lamesa kung saan may mga pagkain na nakahain na at pinaupo siya nito sa isa sa mga upuan doon. Natuwa naman si Ella nang makita ang bagong itsura ng matanda matapos nitong ahitin ang mahabang balbas nito kung saan nagmukha itong mas bata at hindi nakagaya ng pulubing minaliit ng si Q kanina. Mukha na itong nasa 55 taong gulang. O ayan, hindi na kayo mukhang ermitanyo sa gubat, Tay. Napakalinis nyo ng tingnan. Akalain nyo yun? Kaya gandang lalaki nyo ho pala. Masayang wika ni Ella. Masaya siyang makatulong sa iba at magaan ang pakiramdam niya dito kahit na noon pa lamang sila nagkakilala. Nasurpresa din ang dalaga na masayang kausap ang matanda. Malawak ang pananaw nito sa buhay at positibo sa mga bagay-bagay. Subalit, sa tuwing sinusubukan niyang magtanong ng ilang personal na bagay, ay bigla na lamang itong tatahimik at iibahin ang kanilang usapan. Kinabukasan ay kailangang pumasok sa trabaho ni Ella. Sinabi niya kay Mang Kaloy na pwede itong tumira sa bahay niya hanggat gusto nito. Alam niya rin sa kanyang sarili na mapagkakatiwalaan ng matanda at wala namang gaanong mamahaling bagay ang pwedeng nakawin mula sa kanya. Ganun pa man ay kinagulat ni Ella nang madatnan niyang matanda na nakatitig sa larawan ng kanyang ina na nakasabit sa may pader. Sa pagkakaalam niya ay kuha yun ng kanyang ina noong kolehiyo pa lamang ito. At makikita rin sa larawan ang isang binatang kayakap ng kanyang ina noong ito ay dalaga pa. Naguguluhan naman ang dalaga na nilapitan ng matanda na noon ay hilam ang mukha sa luha mula sa pag-iyak. Nang maramdaman naman ni Kaloy ang presensya ni Ella ay dali-dali niyang pinunasan ang kanyang mukha. Ano pong nangyayari? Okay lang po ba kayo? Nag-aalalang hinawakan ng dalaga ang balikat nito. Tila hindi naman siya narinig ni Kaloy at nanatili lamang na nakatitig sa larawan. Ngunit maya-maya natauhan din ito't nabalik sa ulirat. Kilala ko ang iyong ina, sabi ng matanda sa dalaga. Sa katunayan,
ay kilalang kilala ko siya, higit pa sa kanino man. Nakita mo ba yung lalaking katabi niya sa picture? Ako yan. Ano pong sinabi niyo? Sagot naman ni Ella na noon ay naluluha na. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Kaloy at tinipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob bago simulan ang kanyang istorya. Noong una ay nahihirapan pa itong magsalita, pero nang kumalma na ito ay tuluyan niya nang ikinuwento kung paano niya nakilala si Mira, ang ina ni Ella, sa isang college party maraming taon na ang nakakaraan. Ayon dito ay agad na naging magkasintahan sila at si Mira na umaasang dahil sa 10 edad ang tanda sa kanya ni Kaloy ay naniniwalang mas marami itong nalalaman sa buhay. At si Kaloy naman dahil sa kaalamang lumaki ang dalaga sa bahay ampunan ay ibinigay dito ang lahat ng kalayaan na siyang magiging dahilan pala na matindi nilang hindi pagkakaintindihan. At dahil dito'y natapos ang kanilang relasyon bago pa man sila ikasal. Sa katunayan ay natanggap na nila ang biniling singsing na pinasadya pa nila sa manggagawa at pinaukit ang kani-kanilang mga pangalan. Ang hindi alam ni Kaloy ay nagdadalang taon na ito nang sila ay maghiwalay at wala nang ibang paraan para malaman niya pa yun sapagkat tuluyan na itong nagpakalayo-layo sa kanya. Siya naman ay namuhay ng naaayon sa kanyang kagustuhan at tuluyan ng kinalimutan si Mira. Nalingid sa kanyang kaalaman ay unti-unti nang napapariwara dahil sa kabiguan at magising na lamang isang araw na isa ng palaboy sa kalye. Dahil ito ay nalugmok na sa pag-iinom, dulot ng matinding kalungkutan at pinabayaan ang sarili. At ngayon nga'y natagpuan na lamang ni Kaloy ang kanyang sarili na nasa loob ng bahay ng dating kasintahan at aminado siya sa malaking kasalanan na nagawa niya sa nakaraan. Habang nakikinig sa pagtatapat ni Kaloy ay naramdaman niyang gumuguho ang mundo ng dalaga. Sandali lang hutay. Hindi po kaya nagkakamali lang po kayo? Wika ni Ella na pilit tinatatagan ng kanyang boses. Hindi iha, hindi ako nagkakamalit, may paraan ako para patunayan sa iyong lahat. Noon ay may dinukot si Kaloy mula sa kanyang dibdib at pinakita kay Ella ang isang singsing na kumikinang. Pinakatatago niya ito sa loob ng kanyang bulsa ng kanyang damit malapit sa kanyang puso at kahit gaano man kahirap ang buhay na dinanas niya, ay hindi kailanman naisipang ibenta o isanla. Sa isang sulya pa lamang ay agad namang nakilala ni Ella ang singsing sapagkat kamukhang-kamukha ito ng singsing na pag-aari ng kanyang ina na pinakaiingatan nito at pinakatatago-tago sa isang maliit na box sa loob ng mahabang panahon at tinuturing na kayamanan ng kanyang pamilya. Noong bata pa siya ay madalas niya itong pasikretong ilabas mula sa taguan at binabasang pangalan ng lalaking nakaukit doon at mula sa kanyang alaala ay napagtanto niya ang pangalang Kaloy at Mira na madalas niyang banggitin habang binabasa ang bawat letra. At para mapatunayan pang lahat ay pinakita ni Kaloy ang nakaukit na pangalan sa singsing at nang makita ito ni Ella ay mas lalo niya napagtanto na nagsasabi nga ito ng totoo sa kanya. Tuluyan na nagsipatakan ang kanyang mga luha sapagkat ang ama na matagal na niyang hinahanap ay nakatayo sa mismo niyang harapan. Wala nang sinayang na oras si Ella at agad na mahigpit na niyakap ang kanyang ama. Matagal niya itong pinangarap at sa wakas ay nabigyan na ng katuparan yun. Patuloy sa pag-agos ang mga luha ng dalaga at pati na rin ni Kaloy. Gaya ng pagluha niya nang inilibing ang kanyang ina, ngunit ngayon ay hindi na dahil sa kalungkutan, kung hindi dahil sa kasiyahang dulot ng kaalamang, sa wakas ay natagpuan na niya ang ama na matagal na siyang nangungulila. At kahit na may nagawa mang kamalian noon ng kanyang tatay, ay hindi may tatanggi na ito na lamang ang natitirang malapit niyang pamilya. Pinarusahan na nito ang kanyang sarili at para sa dalaga ay sapat na yun para ibigay niya dito ang kanyang kapatawaran. At sigurado rin si Ella na sa mga oras na yon ay masayang nakatanaw sa kanila ang kanyang nanay Mira. At masaya ito na natagpuan na niya ang kanyang nawawalang ama at hinding-hindi na sila maghihiwalay pa.